The title of my message today is The Second Coming of Jesus Christ. Sabihin nyo nga po, The Second Coming of Jesus Christ. Ito po ay napaka-controversial po na topic. Pero kailangan po natin malaman. Bago tayo pumunta dito sa Second Coming, meron na pong First Coming. At lahat po tayo naniniwala doon. Yung kapanganakan po ni Kristo, yun po yun. Na merong isang ipapanganak sa isang sabsaban na siya ang magiging hari ng mga hari. Amen? Kaya natin sineselebrate ang Christmas. And before Jesus was born, Moses and all the prophets in the Old Testament, lagi nilang sinasabi na merong darating na tagapagligtas. Mahabang panahon po ang ginugol at maraming mga propeta, iisa po ang kanilang mga propesiya patungkol sa isang bata na ipapanganak na siyang magliligtas po. Consistent po yon, 300 plus na prophecies po. Iba-iba ang author ng Bible po at iisa po lagi ang sinasabi nila. They are announcing the birth of our Lord Jesus Christ. Iba-iba pong tao. Iba-iba po ang mga libro na isinulat po. Maraming mga propeta ang ginamit ang Diyos para i-announce ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na siyang magliligtas sa buong sanlibutan. Ito po ba ay nangyari? Mga kapatid, ito po ba ay nangyari? Amen. Sabihin niyo ba amen kung ito po ay nangyari? Nangyari po ito, kaya pinaniniwalaan po natin. Maraming panahon, bago nangyari yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, maraming nagsabi, marami ang nag-prophesy that Jesus is coming here on earth. Amen po ba? At ganun din po ang mangyayari sa pangalawang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Kaya lamang po nakakalungkot, nung marami ang nagsasabi, mga propeta, sila Moses, mga prophets sa Bible nagsabi patungkol, even si John the Baptist in the New Testament, prepare the way of the Lord. Pero marami sa kanila ang hindi naniwala. Kaya maraming mga kalahi ni Jesus hindi naniwala sa Kanya. Marami ang bulag sa katotohanan. Marami, pinag-aaralan, lalong-lalo ng mga religious leaders, pinag-aaralan nila ang Bible, pero hindi nila nakikita na nasa harapan na nila ang tagapagligtas ng sanlibutan. Marami pong tao ang hindi naniwala. Kaya nakakalungkot po yun. At ngayon, marami po ang nagsabi at nagsulat po patungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ganun din po ang mangyayari. Marami rin ang hindi maniniwala. Kaya napaka-controversial po ng topic na ito at gusto ko pong malaman po ninyo. Kasi nung unang panahon, yung unang dumating po ang ating Panginoong Hesus dito, marami ang hindi naniwala. Minsan nag-uusap kami ni Pastora, what if kung nabuhay tayo nung panahon na yon? What if kung ako isa sa mga Hudyo noon, na isinilang noon, isa rin ba akong maniniwala at susunod sa Panginoong Hesus? O isa rin ba akong mangahas na siya ay ipako sa krus at galit na galit? Pagbabasahin niyo po ang Bible minsan, Lord, kung mabuhay man ako nung panahon na yon, baka isa ako sa mga hindi maniniwala. Pero alam mo kapatid, mapalad ka dahil ngayon may nagsasabi sa'yo. Dahil available ang Bible. Available sa atin ang katotohanan. Kaya lang minsan sinasara natin ang ating puso or pinipili lang natin yung gusto nating pakinggan. Minsan gusto lang natin pakinggan yung mga bagay na magaganda at mabubuti. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, isinulat po ang Bible, ang New Testament, ang mga letra ni Pablo, sila Peter, isinulat po yun dahil gusto ng Diyos
na hindi ka maging ignorante sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Sa pangalawang pagbabalik po ng ating Panginoong Yesus. Kasi marami ang hindi naniwala nung siya po ay pinanganak at maari ring marami ang hindi maniwala sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. At gusto ng Diyos na ikaw ay mapasama sa muling pagbabalik. Amen? Sino dito naniniwala sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Amen. Naniniwala ka nga sa Pasko eh. Kaya kapatid, maniwala ka na darating din po siya. Dahil marami po ang sumulat at iisa po at iba-iba po ang sumulat patungkol po sa prophecy na ito. And what is the second coming of Jesus Christ? Ano po itong pangalawang pagbabalik? Ito po ay, it is a blessed hope for all the followers of Christ. Ito po yung pag-asa na hinihintay ng mga mananampalataya. Pag-asa, ito yung pag-asa mo, kapatid. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay naniniwala kay Kristo, ito yung magandang pangako ng ating Diyos. Niligtas ka at gusto ng Diyos sa kanyang pagbabalik, kasama ka niya sa presensya niya. Amen po ba? This is our blessed hope. Sabihin nyo nga po, blessed hope. At ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, John 14:3, and if I go, sabi ng Panginoong Yesus, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sabi ng Diyos, ako ay aalis. At ihahanda ko yung lugar na para sa inyo. Ikinumpara po ito sa isang kasalan. Kasi ang kasalan po sa kultura ng Hudyo po, ikakasal po sila. Pagkatapos nun po, after a year, babalik po. Maghihiwalay po yung mag-asawang yun. Pero kasal na po sila. Pinili na eh. Fixed marriage po. Ganun. Ibig sabihin, pinili ka na rin ng Diyos na makasama niya. At yung kultura po ng kasal nila, yung lalaki uuwi doon sa kanyang tahanan, sa kanyang ama. At aayusin niya yung lugar. Aayusin niya po yung room para doon sa kanyang bride. At hindi alam ng babae kung kailan siya kukunin, only the father knows. At siya po ay padadalhin at sasabihin ng kanyang tatay, kunin mo na yung iyong asawa at dalhin mo na dito sa inihanda mo na kwarto, na bahay. Hindi po yun alam, kaya dapat ready po ang bride. Kaya ang bride minsan may mga kasama siya, kasi minsan darating yun ng gabi, kaya kailangan may apoy yung lampara mo. Ganon din po sa atin, umalis po ang ating Panginoong Yesus, at siya po ay muling babalik. Kailangan handa ka, yung lampara mo umaapoy, yung pag-ibig mo mainit pa rin sa Panginoong Yesus. Kasi baka pagbalik niya, may iba ka ng kasama. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Lagi pong inahalin tulad ang relasyon natin sa isang mag-asawa. Na gusto ng Diyos, gusto ng ating Panginoong Yesus, pag-uwi niya, pagbalik niya, dito para kunin tayo, nandun tayo, siya yung iniibig natin. Kaya lang dito sa lupa, minsan pagbalik ng asawa, iba na yung asawa. Nagiging unfaithful na. That's true. Nangyayari po yan. Pero sa spiritual, gusto ng Diyos, nag-uumapoy ka sa Kanya. Andun yung pag-ibig mo. Hindi yung umiibig ka lang tuwing Christmas, tuwing Holy Week. Gusto niya araw-araw. Andiyan ka pa ba? Nasa puso mo pa ba ako? Amen? Alam niyo po, sabi ni Pastora noon, nung kahapon po ay nandun po kami sa Paco. Sabi niya, sa congregation, alam niyo po, isa lang naman minsan ang kinagagalit ng Diyos o yung ayaw ng Diyos is yung idolatry. May mga bagay na pinapalit natin sa Diyos. Minsan inuuna natin, lalo na pag umaga, paggising sa umaga. Ayun, kanta natin, cellphone ang hawak. Napalitan yung lyrics, no? Di ba? Minsan ganun. Hindi mo ba hinahanap ang Diyos, pasalamatan at humihinga ka? At makakapagtrabaho ka? Kikita ka na naman ng pera? May kita mo na naman yung mga anak mo? Maalagaan mo sila? Amen po ba?
Minsan nakakaligtaan natin, pero ito yung mga bagay na pinapaalala sa'yo ng Diyos na, anak, pasalamatan mo naman ako. Binigyan kita ng buhay. Amen po ba? Huwag natin kakalimutan ng Diyos. Huwag natin ipagpapalit ang Diyos sa pera, sa material na bagay, sa mga ambisyon natin. Gusto ng Diyos na magtrabaho tayo, mangarap tayo, pero ayaw ng Diyos na ipapalit mo siya sa mga bagay na yon. Amen? Kailangan alam natin kung saan ilagay ang priority natin. I-priority mo yung nagbigay ng buhay, na nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng mga bagay para sa ikabubuti mo. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Sabihin niyo po, Amen. At sabi po dito sa Titus 2:11-14, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Alam mo yung kaligtasan po ay ibinigay ng Diyos, biyaya po yan. Pag sinabing biyaya, ito ay isang regalo na ibinigay sa'yo na hindi mo deserve. Hindi ka binigyan ng regalo dahil mabait ka. Binigyan ka ng regalo dahil mabait yung nagbibigay. Mapagbigay talaga yung nagbibigay. Yun po ibig sabihin ng biyaya. Kaya minsan nawawala po yung meaning ng gift eh. Kasi pag Christmas gusto natin, exchange gift tayo ha. Worth 300 ha? Baka naman 200 lang yan. Di ba? Parang negosyo yung exchange gift. Di ba? Yung pagbibigay ng regalo. Nagbibigay ka ng regalo kasi taos sa puso mo. Hindi mo tinitignan dahil, hindi ko bibigyan to ng regalo. Sa mga ugali niyan. Pero ang Diyos iba. Alam mo, kahit ang dami nating ginawang mga kasalanan or mali, alam mo ba ang Diyos na nagbibigay ng regalo sa atin? Hindi siya tumitigil magbigay ng regalo sa'yo, lalong-lalo na yung kaligtasan. Hindi namili ang Diyos. Hindi niya sinabing, ililigtas ko to. Ito mabait to, sige ililigtas ko. Ang dami nito, 10 yung ginawa niyang mabuti. Ito nakakasama ng ugali. Nagsisinungaling na naman. Hindi ko to ililigtas. Hindi ganun ang Diyos. Talaga sinabi niya, maniwala ka man ng palataya ka, tanggapin mo lang yung ginawa ko. At ikaw ay maliligtas. Ganun po ang biyaya ng Diyos. Ganun po magbigay ang Diyos. Kaya minsan masasabi na lang natin, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero bakit ganito mo ako mahalin? Amen? Kaya naman, kapag minahal tayo ng Diyos, nalaman mo na ganyang klase magmahal ang Diyos, na hindi niya tinitignan yung mga bagay na mga masasama sa'yo. Basta magpakumbaba ka, lumapit ka, pagsisihan mo. Alam mo, ang Diyos, mahal na mahal ka niya. Kaya naman ang isusukli mo, di ba pag-ibig din na nararapat para sa Kanya. Amen po ba? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Kapag niligtas ka na ng Diyos sa kasalanan, pinalaya ka na sa kasalanan, ang gusto ng Diyos, anak, pinalaya na kita, lumakad ka na ng may kabanalan, hindi ka nagagawa ng mga kasalanan. Amen po ba? Alam niyo po ba yung mga taong nakakulong? Minsan wini-wish nila, pag talaga nakalaya ko, hindi ko nababalikan yung dati kong ginagawa, yung mga dati kong kaibigan na gumawa ng kasalanan kung bakit ako dito nasa piitan. Alam niyo po ba na yun ang iniisip nila? Na magkaroon sila ng tsansa na makalaya at magawa nila ng maayos at mabuti yung kanilang buhay. Ganon din kapatid sa atin, niligtas ka ng Diyos, nilinis ka ng Diyos, at gusto ng Diyos, huwag mo nang balikan yung kasalanan mo, lumakad ka na ng maayos. At ang pangako ng Diyos, sa paglakad mo ng maayos, andun yung kanyang pagpapala. Hindi ka magkukulang, ano man yung pangangailangan mo, ibibigay ko. Mahirap man lumakad sa kabanalan, pero nandoon lagi sapat ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya pag ikaw niligtas ng Diyos, Lord, maraming salamat, nilinis mo ako, pinatawad mo ako. Tapos babalik ka na naman ulit sa magsisinungaling ka na naman, magnanakaw ka na naman. Di ba? Hindi ganun. Kapag niligtas ka, binabago ka ng Diyos. Yes, hindi tayo perpekto, pero kailangan alamin natin yung mga bagay na dapat baguhin pa natin sa buhay natin. Amen po ba? Kahit po ako, may mga bagay pa rin po akong binabago. May mga ugali na minsan magkaspang pa rin, pero kailangan pinuhin, ayusin ng Diyos. Paano? Kailangan isurrender ko, Lord, ito po yung kahinaan ko.
Panginoon, ito po yung mga bagay na gusto kong baguhin ko sa sarili ko. Kailangan i-acknowledge mo at pagsisihan mo. Amen? Yun na minsan ang ano natin minsan parang ayaw natin sabihin yung pagkakamali natin. Pero alam niyo po, lahat ay hayag sa Diyos. Wala tayong maitatago. Kaya mas mabuti kapatid na tayo magpakumbaba. Sabihin natin, Lord, ito po yung mga bagay na nagawa kong hindi maganda. At gusto kong pagsisihan. At wag naman sanang paulit-ulit yung bagay na yon na pinagsisisihan natin. Amen? Kailangan natututo po tayo. Amen? At sabi niya, looking for the blessed hope. Sabi niyo nga po, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Niligtas tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, lumayo tayo sa kasalanan, binago na yung buhay natin, at habang tayo ay lumalakad sa kanyang katuwiran, sa kanyang kabanalan, tayo ay nakatingin doon sa pag-asa. Ano yung pag-asa na yon? Yung glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, yung kanyang muling pagbabalik. Mabalikan ka ng Diyos na ikaw ay gumagawa ng mabuti at gumagawa ng kanyang kalooban. Hindi yung nakikita ka ng Lord, babalik si Lord, tapos nandiyan ka. Ay, alam mo, si ganito, oo, sama ng ugali. Nandiyan na si Jill, parating na ikaw, nagmamarites ka at kinaano mo yung kapitbahay mo. Kung ano-ano sinasabi mong masasakit na salita. Huwag tayong abutan ng Diyos na gumagawa tayo ng kasalanan, ng masama, ng mga bagay na hindi niya ikalulugod. Kailangan maabutan tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay umaasa sa Kanya at ginagawa yung Kanyang kalooban. Amen po ba? Who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Amen? Kaya habang nandito po tayo, alam niyo pong pinakamagandang gawin? Sabihin niyo po ano? Maglingkod sa Lord. Alam niyo po, ang buhay ko po, medyo ano po ako lalong-lalo kami ni Pastora when we are in the corporate world. Lahat po kami kung ano yung pwedeng pagkakitaan ng pera, gagawin po namin. Minsan nasa sales kami, minsan dinadaya pa po namin para lang marami kaming pera. Ganun po ang buhay namin noon. Ang mata namin, ang pananaw namin, laging pera. At pag nagkaroon kami ng pera, lahat ng kaibigan, barkada, papainumin. Ganun po ang buhay po namin. Nakakalungkot. Dahil ang dami naming sinayang na panahon, sinayang na resources. Kaya nung nakilala kong Panginoon, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Nag-aksaya ako ng panahon, ng mga resources. Lahat, napunta lang sa wala. Yung mga kaibigan na pinakain ko, pinainom ko, ngayon wala sila. Kapag nagka-problema ako, hindi ko rin sila makita. Pero Lord, ikaw, tinalikuran kita. Pero hindi mo ako iniwan. Patuloy mo pa rin akong inaabot. Ganun kabuti ang Diyos. Lagi niya tayong inaabot. Amen po ba? God is always in the business of reaching out and saving you. Amen? Kaya nagusto ng Diyos na ikaw ay laging hinahanap mo siya para magawa mo ang kalooban niya. Kaya sa muling pagbabalik ng Panginoon, ito ang tanong, are you ready? Amen. Are you ready? Amen. Ito po yung dakilang ito po yung tanong, are you ready, kapatid? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Baka maiwan ka. Mahirap kapag tayo po ay naiwanan. Sino dito iniwan na? Di ba? Na-reject na, iniwan ka. Oy, magkita tayo sa ganito Jollibee 6 a.m. Jogging tayo Ang aga mo, excited ka mag-jogging. Yung kaibigan mo, ay, akala ko next week pa pala yun. Di ba? Kapag ikaw po ay naiwanan, napakasakit po nun. Tama po ba? Kapag ikaw ay hindi sinipot, tama po ba? What if kung tayo po ay naiwan at hindi tayo naisama doon sa muling pagbabalik? Napakasakit po nun. Minsan nagbibiruan kami ni Pastora, Hoy, asan ka na? Ba't nandito tayo? Naiwan na ba tayo? May kumakalat po na balita na sabi nila, September
ano ba yun? September 25, September 23, babalik na daw si Lord. Nabalitaan niyo yun sa TikTok, sa Facebook, ang dami nag-post niyan. At alam niyo pong matindi, may naniwala. Merong naniwala. Kasi kung hindi mo alam ang katotohanan, sabi ng ating Panginoong Yesus, no one knows, walang nakakalam, only the Father. Kaya kapag may nagsasabing, uy, September yes, darating na siya. At hindi lang po yun yung unang beses. Naalala ko nung high school noon, year 2000, 99 ba? 2000. Darating na daw si Lord, doon sa Davao. Nandun po ako noon kasi nag-aaral po ako noon, high school, 4th year. Naririnig ko ba, hala, pupunta sa Davao, tapos nakikita ko sa TV, mga nakaputi, nandoon sa bundok, inaantay. Inaantay nila, pala si Kibuloy daw, siya na di, akala ko bababa, nag-worship lang daw sila. Tapos sabi, hindi, andyan na, siya na yun. Marami pong naniwala, maraming nalinlang. At pwedeng ikaw rin ay malinlang, kapatid. Kaya kailangan alam mo ang katotohanan. Amen po ba? Alam niyo po, paano niyo malalaman kung ano yung katotohanan? Bibigyan ko po kayo ng isang magandang example. Sino dito nakakita na ng 1,000? 1,000 pesos. Hindi pa kayo nakakita, no? 20 lang ba nakikita nyo? 1,000. Sino dito nakahawak ng 1,000 pesos? Diba? Palaging nakahawak or minsan lagi mo nakikita yung 1,000 pesos. Tama po ba? Sino dito gusto lagi makahawak ng 1,000 pesos? Diba? Gusto ninyo, lagi nyo nakikita, nahawakan ninyo. Sa araw-araw na buhay nyo, alam nyo po ang 1,000 peso, kahit baliktarin mo or alam mo kung ilan yung tao, alam mo kung ano yung hayop na doon sa likod, at alam mo kung ano yung nakasulat. Tama po ba? Araw-araw, halos nakikita mo ang 1,000. Nahahawakan mo. Naaamoy mo pa nga minsan. Kaya kapag merong peke na 1,000, alam mo. Bakit? Kasi araw-araw ka nakakahawak ng 1,000 at alam mo kung ano ang tunay na 1,000. Tama po ba? Minsan, parang iba. Peke ata to Minsan magtataka ka. Minsan, bakit parang iba yung size? Magtataka ka, bakit? Kasi kapag sanay kang humawak ng perahan, sanay ka sa 1,000, alam mo kung ano ang tunay sa peke. Tama po ba? Tama po ba? Ganon din sa salita ng Diyos. Marami ang magsasabi. Pero kung alam mo ang katotohanan, araw-araw mong nababasa ang katotohanan, hindi ka maliligaw. May nagsabi daw, September 25, babalik na daw. Di naman yan yung nakalagay sa Bible. Sabi, wala nga nakakaalam. Totoo, hindi. Yung sinasabi ng taong yun. Hindi, di ba? Kasi alam mo yung katotohanan, hindi ka maliligaw. Amen po ba? Kahit ngayon dito sa bansa po natin di mo malaman kung sino nagsasalita ng totoo sa Senado pati sa Kongreso. Di ba? Hindi mo alam. Dahil ang tao po talagang napakagaling magsinungaling, napakagaling gumawa ng storya at pumeke ng mga storya. Kaya dapat tayo po, alam po natin ang katotohanan. Amen? Na hindi ka dapat maiiwan. Are you ready? Paano natin malalaman? May mga senyales po. Signs of the end times. Sabihin nyo nga po, signs of the end times. Ang signs po, ito po yung mga senyales, lalo na pag nagda-drive ka po, may kita nyo po, the-drive, Jollibee, 1 kilometer ahead. Ibig sabihin, habang nagda-drive ka, 1 kilometro may Jollibee. Tapos after kalahating kilometro, 500 meters, di ba? Jollibee ahead. Excited ka na. Di ba? Jollibee, kakain ka na, malapit ka na, kasi papunta ka ng Jollibee. Tapos nakita mo yung malaking mukha ni Jollibee na napagkataas-taas, ayan na nga. Excited ka na. Di ba? Ibig sabihin, yun yung mga signs. Tama po ba? Lalo na pag ikaw po ay nagda-drive sa SLEX, sa expressway, exit, kung nga San Pedro, Southwoods, exit, 1 kilometro or 5 kilometers ahead, malapit ka na. Yun po ang senyales. Ibig sabihin, malapit ka na doon sa patutunguhan mo. Ganon din po ang huling araw na sinasabi ni Jesus. Nag-iiwan po siya at nagsabi po siya ng mga senyales para hindi ka maligaw at hindi ka malinlang. Signs.
May nagtanong sa kanyang disciple, sabi po sa Matthew 24, "Now as he sat on the Mount of Olives, the disciple came to him privately and saying, 'Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?'" Sabi ng disipulo, "Panginoon, kailan po ba mangyayari ang mga ito? Ano po ba yung mga senyales ng mga huling araw?" Gusto niyo pong malaman kung ano? Number 1, false prophets. Matthew 24, verse 4 to 5, "And Jesus answered to them," karugtong lang po, "Take heed, makinig kang maigi." Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. "That no one deceives you. For many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and I will deceive many." Makinig kang maigi, kapatid, dahil pwede kang malinlang. Kapag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, or hindi maayos yung nagtuturo na pastor mo, pwede kang malinlang, kapatid. Lalong-lalo na ngayon, nasa age po tayo ng digital, social media, lahat ng impormasyon. Ang dami mong maririnig, ang dami mong makikita. Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, ang dami nagsasabi at ang daming fake news. At maraming magsasabi na sila si Kristo, andito na ako. At marami po ang nalilinlang. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, "Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ang mga tao sa tamang aral, sa halip hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw." Bakit nalilinlang ang mga tao? Kasi maraming tao ngayon, selective listener. Pinipili lang nila yung gustong pakinggan. Ayoko dyan sa pastor na yan. Puro ano na lang, kasalanan, lahat na lang. Parang hindi ako mahal ng Diyos. Ay, gusto ko tong pastor na to. Puro blessing, puro pera. Yayaman kami daw. Sasagana kami. Sino dito gusto ng blessing? Ayan, di ba? Minsan, yan eh. Yun yung gusto lang natin eh. Pero pagdating na nire-review ka, "Hoy kapatid, magbago ka na, hoy kapatid, patawarin mo na yan." Di mo lang alam, pastor, kung anong ginawa niya. Ayoko nga. Selective. Pinipili lang natin yung gusto nating aral. Kaya alam niyo po, napaka-blessed niyo kung meron kayong pastor na merong nagre-rebuke sa inyo at the same time, nag-i-encourage din po sa inyo. Huwag po kayong magalit. Kapag feeling nyo si pastor, parang ako yung pinatatamaan. Hindi po. Ang salita po ng Diyos ay para sa lahat. Bago ko po i-preach ang Word of God, ako muna po ang unang nasasaktan din po. Nire-rebuke din ako ng Lord. Kaya napakapalad po natin kung meron kayong pastor na kagaya ko po na nire-rebuke po, sinasabi yung kasalanan, mga bagay na dapat natin baguhin. Bakit? Kasi yun po ay parte ng pag-ibig. Gusto niyang ayusin ang buhay mo. Ang tunay na kaibigan lagi magsasabi, "Kapatid, itigil mo yan, ikapapahamak mo yan." Hindi lang yung parang, "Sige, okay lang yan." Okay ka lang ng okay, ayun na, nahulog na sa napahamak na. Tama po ba? Kailangan sasabihin natin ang totoo, pero may pagmamahal. Amen po ba? Mahirap po yun, pero kailangan po natin gawin. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay nasasaktan, kapatid, minsan sasabihin ko, or sinasabi ng salita ng Lord, okay lang yan. Ibig sabihin, nangungusap talaga si Lord. May gusto siyang ayusin sa buhay natin. Amen po ba? Kasi kapag yung mga gusto lang natin pakinggan, doon po tayo delikado. Doon tayo madaling malinlang ng kaaway. Kaya maraming mga false prophets. Sino itong mga to? Merong sa England, ang pangalan, David Schuyler. Sabi siya daw si Jesus, dumating na. Totoo po itong mga to. At marami po sila. Ito lang po yung iilan. South Africa, ito si Moses Longwane. Sa Brazil, si Henry Cristo. Talagang nagdamit pa ng Jesus pero naka-e-bike pa ata. Pero totoo, alam niyo pong may mga sumusunod dyan? Sa Australia, si Alan John Miller. Sabi na siya ay si Kristo. Sa South Korea po, meron po ngayon si Lee Man-hee. Marami po yan ngayon sa Facebook, nag-o-offer sila ng free na Bible school.
Na sinasabi na siya lang ang kayang maka-interpret ng revelation. Wala po sinabi ang ganung Bible na exclusive lang, na siya lang ang tanging taong makaka-interpret nun. Hindi po ganun. Ito ang pinakasikat. Pinakamayaman sa lahat. Si Kibuloy po. Alam niyo po ba siya na yung pinakamayamang self-proclaim na Messiah po? Tinalo niya itong mga nasa ibang bansa. Sa Davao po, nung ako po ay, nagtaka din po ako, hindi naman po, nasa tamang landas siya noon eh. Pero nasobrahan po ng tingin sa kanyang sarili, sa kanyang power, sa kanyang authority, dahil maraming naniniwala, ginawa po siyang Diyos. At ganoon na rin po ang kanyang kaisipan na siya ay parang Diyos. Kaya ngayon po siya ay nasasangkot sa maraming anomalya, dahil ito po ay matagal na. Even yung mga kaibigan ko po na nanggaling po doon, talagang sila po ay nagpatotoo sa mga nangyayari po doon. Napakayaman niya po. Meron siyang jet, meron siyang private plane. Pero alam niyo po, doon sa lugar niya, ang ganda po kasi nga sabi niya gusto niya daw, ni-restore niya na daw yung Eden. Garden of Eden, nandun daw sa Davao. Okay? Yes po, makikita niyo po yung sobrang ganda po. Pero sa labas nandun yung mga mahihirap. Nandoon lang po. Kasi hindi mo maintindihan anong pumapasok sa mga kukote ng mga taong ito. Sa Russia, meron din si Sergei Anatolyevich Tarup. At marami pa po. At alam niyo po ba sa time ni Jesus, marami rin. Kung tignan niyo po sa Wikipedia, marami po sa time ni Jesus na nagsasabi na sila ay si Kristo. Bakit nila ginagawa yun? Kasi gusto nilang linlangin ang tao. Gusto nila na sumunod ang mga tao sa kanila at magbigay sa kanila. Ganyan po ang mga bulaang propeta, mga bulaang nagtuturo po. Kaya dapat hindi po tayo malinlang na mga ganitong tao. Pwede ka lang malinlang kung hindi mo alam ang katotohanan. Kaya dapat lagi mong inaaral at pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kasi pwede kang malinlang, kapatid. Amen? Kasi para yung bulag, sabi ni Jesus, hindi pwedeng mag-lead ang bulag. At ang bulag din ang yung susunod yung bulag, tapos ang leader ng bulag, bulag din. Pareho silang mahuhulog. Amen po ba? Hindi naman po ako kulto eh. Hindi naman, ang church natin, praise God, hindi naman po kulto eh. Kasi tinuturuan ko po ang bawat isa na mag-isip. Kasi ang karaniwan dito sa mga kulto, hindi nila pinag-iisip. They manipulate and control people, even their minds. Pero dito po, hindi po. Hinahayaan ko po kayo. Mag-isip po kayo. Basahin niyo po yung Bible. Kung may tanong kayo, tanong niyo po sa akin. Pero bago niyo itanong sa akin, itanong niyo sa Panginoon. Lagi po siyang nagbibigay ng karunungan sa mga naghahangad ng karunungan. Amen po ba? Mag-isip po kayo. Binigyan tayo ng Lord ng utak para mag-isip. Okay? Hindi para ipamanipulate sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga bulaang propeta. Matthew 24 verse 23 to 26, kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakilala sila sa mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang ka. Kung maari, pati ang mga pinili ng Diyos, tandaan nyo ang mga ito, binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsabi sa inyo naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon at kung magsabing nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Yun ang sinasabi, ibabala na pala sa atin. Kaya kapag ako nagsabi po, ako na po si Jesus Christ, ako na itong dumating, iwan nyo na po ako. Sa totoo lang po. Kung iba na po yung tinuturo ko, iwan nyo na po ako. Bakit? Kasi ako mapupunta sa impyerno, maniniwala pa kayo, sasama pa kayo. Kapag iba na po ang tinuturo ko sa inyo, mag-isip na po kayo. Amen po ba? Yun yung sinabi ko, Lord, kapag iba na yung tinuturo ko, iba na yung kalooban mo sa church na to, Lord, kunin mo na ako. Dahil ayokong may malinlang pang mga ibang tao. Habang ako ay nasa katotohanan, Panginoon, i-preserve mo ang buhay ko. Ingatan mo ako. Amen po? Dahil mahirap po. Hindi po biro po. Ang sinasabi po ng ating ang Panginoong Hesus, ito po ay seryosong bagay.
Kaya sabi po ay tandaan po natin ito dahil pwede rin silang gumawa ng himala. Bakit? Suportado sila ng dyablo eh. Ang dyablo din kayang gumawa ng himala. Kaya niyang pekein. Tama po ba? Kaya tayo po ay mag-isip ng maigi. Amen po ba? Pangalawa, there will be wars and rumors of wars. Marami pong gera nangyayari ngayon, even up to now. Yung pamangkin ko po at saka yung bayaw ko pumunta sa Israel. No, nandun po sila October 7 nung nangyari po yung gera sa Israel at Gaza. Tumutugtog po sila doon sa isang gawain sa Panginoon. Bigla pong nagliparan ang mga missile. Hindi sanay ang pamangkin ko na trauma po siya. Kasi bata pa lang po yun. At maraming pinatay ang mga Hamas. Maraming pinatay na mga babae, ni-rape, hinostage. Hanggang ngayon, hindi pa nila pinakakawalan. Ito ay matagal na sigalot sa dalawang tribo na ito po. At hanggang ngayon, hindi pa tumitigil. Magdadalawang taon na po. Patuloy pa rin ang gera. Pati sa ibang lugar, sa Russia at saka sa Ukraine, patuloy pa rin ang gera. At ito po ay sinasabi ng ating Panginoon na ito yung mga senyales. Matthew 24:6-7, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. Hala, sabi ni Jesus, wag daw matroubled, wag daw mag-alinlangan, magulumihanan. Nagkakagera na nga. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For the nation will rise against nation and kingdom against nations. Yung marami po. At ito po yung mga deadliest wars. May kita po natin dyan, alam niyo po pinaka-deadliest war, number 1 is World War II. Kung saan 70 to 85 and even to 100 million ang namatay. Kaya hindi po maganda ang gera. At hanggang ngayon may namamatay, katulad po sa Russia and Ukraine. Alam niyo po kung ilan na po ang namamatay na nagpapatuloy ang gera ngayon? 200,000. Sa Israel, pati sa Gaza, ngayon nagpapatuloy, 2 taon, 60,000 ang namamatay. May mga inosente, may mga bata. Ito po ay nakakalungkot. Minsan iniisip ko, Lord, I'm so blessed, nandito ako sa Pilipinas. At wala tayo doon sa bansang ngayon kung saan may mga gera. Kaya lang may nagbabadya ding gera sa atin. Yung mga barko natin at barko ng China. At pwede pong lumala ang tensyon na yun. At hindi po natin kaya, handa po ba tayo sa mga ganun? Handa po ba ang ating mga anak? Kaya hindi po maganda po ang gera. Dahil marami ang namamatay. Pero habang may maayos pa tayong gobyerno, kahit nagnanakaw sila, alam mo kapatid, you are so blessed. Pero ang dami nating mga naririnig na gera, ang daming mga namamatay. Katulad na lang po nitong mga to, the Mongol conquest, 3 kingdoms, sa China po, 30 million ang namatay. Taiping Rebellion, Manchu conquest sa China, 25 million. Nung World War I, 15 to 22 million ang namatay. Sa Timor, sa Asia, 7 to 17 million. Andalusian Rebellion, Russian Civil War, 7 to 10, Chinese Civil War, 4 to 9 million, Crusades, 1 to 9 million, 30 years war, sa Europe, 4.5 to 8 million. Isipin niyo po yun, sa kada gera, milyon-milyon ang namamatay. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, ito yung mga senyales na malapit na. At marami pong nagkakagera ngayon. Iniingatan ang gera, ang Amerika gustong pasukin lahat ng sinong pwedeng gerahin nila. Sila po ang pinaka-superpower ngayon. And as well as China. Nagbabadya din po ang China. Dinidisplay nila yung kanilang mga missile. Minsan nakikita natin matatakot tayo. Pero ikaw, busy ako sa trabaho. Pero kapatid, kailangan mong manalangin. Sinasabi sa atin ng Diyos ang mga senyales na ito upang alam mo kung ano yung gagawin mo. Ano pang mga senyales? Famines, pestilence, and earthquakes. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginnings of sorrows. Ngayon po, kahit sa gera po na nangyayari doon sa Gaza, ang dami pong nagugutom.
Kaya nagpapadala po ang UN ng mga aid. Pestilence. Marami pong nangyayaring hindi po maganda. Ito po yung mga great famine na nangyari po sa Ireland noong 1845. 1.5 million ang namatay sa gutom. Sa gutom po ito. Minsan kasi kapag gera, kasunod niyan po gutom. Persian famine, 2 million ang namatay. North Korea, 3 million dead, 1994 to 1998. Russian famine, 1921, 5 million ang namatay. Bengal famine, 1943, 7 million ang namatay. Soviet famine, 1932, 10 million. Great Chinese famine, noong 1932, 43 million ang namatay. At marami pa rin po ang nagugutom at namamatay sa gutom po. Pandemic po, outbreak. Pestilence. Kailan lang naranasan po natin to year 2020, COVID-19. Marami sa mga pamilya po natin ang namatay dahil po dito. Nakita po natin to, but prior to that, marami pong mga nangyari like Justinian plague sa Europe, 30 to 50 million, Black Death, 75 to 200 million. Kung napag-aralan nyo po yung history, ito yung bubonic plague. Dahil sa gera, maraming nagkandamatay at yung mga bangkay, hindi yan maililibing, nandiyan lang. Kaya andyan yung mga daga, mga ano, at maano rin sa kanilang kinakain at yung hangin. Kapag pinag-aralan nyo po yung history, binalikan nyo po, ito po yung mga pangyayaring totoo. Sinulat sa Bible, ito yung mangyayari at nagkakatotoo po. Smallpox, 55 million noong 1500s. 12 million ang namatay noong 1800s, the third plague. Spanish flu, 1918 to 1920. Dito kinukumpara yung COVID noon. The last time we had is itong Spanish flu. HIV, yung AIDS, 1981 up to the present. 48 million ang namamatay po. And even to the present, yung COVID-19, 19 to 36M. Ang dami po. H1N1, MERS-CoV, pati sa mga sa kinakain po natin, sa mga baboy, influenza, ang dami po. Sinabi po yan sa Bible. Senyales po yan. Totoo po yun. At kailan lang din po, mga earthquake. Isa sa mga deadliest yung sa Haiti noong 2010. Kung nabalitaan nyo po yun, 300,000 plus. And recently lang po sa Cebu, na ngayon po ay umaakyat ng 70 na mga tao ang namatay. At hanggang ngayon, nakakaranas po sila ng earthquake. At ang matindi po sa earthquake, lagi po itong nag-i-intensify. Patindi ng patindi po. Nung nakita ko nga po yung West Valley Fault, nung isang araw, nung dati bumabiyahe po ako, naglalalamove po ako, nakita ko yung West Valley Fault dito sa Carmona, natakot po ako eh. Kasi talaga pong nakaganon yung talaga pong hindi pantay yung kalsada. Talaga nakaganon yung sasakyan ko po. Nung may pinuntahan po ako na subdivision doon na banda, na kung saan andun mismo yung fault. Nakakatakot po na bumubuka talaga yung lupa. At ito po ay mangyayari at yung sinasabi nilang the big one ay maaaring pwedeng mangyari po. Pero ang tanong kapatid, handa ka ba sa mga ganitong sakuna? Kaya ngayon yung mga kababayan natin sa Cebu, hindi na po sila natutulog sa bahay nila kahit maayos yung bahay nila na sementado. Bakit? May mga crack. At anytime, pwedeng bumagsak at marami pong mga aftershocks. Kaya po sila natutulog sa labas. Kasi mahirap kapag ikaw ay nadaganan. Nakakatakot po yun. At minsan sa mga sakunang ito, doon lang naaalala ang Diyos. Doon lang hinahanap ang Diyos. Sabi po sa Matthew 24 verse 9, isa pang senyales, then they will deliver you up to tribulation and kill you and you will be hated by all nations for my name's sakes. Maraming mga persecution, mga Kristiyano po ay ipe-persecute. Katulad na lang nangyari po sa Amerika na namatay po si Charlie Kirk. He's a conservative. He wants to preach the gospel, to preach the truth kasi maraming mga young people, iba na ang pag-iisip.
Iba na ang ginagawa nila. Kaya merong isang matatapang na mga kabataan na nagsasabi ng katotohanan. Kaya natutuwa ako sa mga kabataan natin dito. Kahapon sila ay nag-e-evangelize. Sabi nila, Pastor, meron pong may ayaw. Okay lang yan. Hindi naman ikaw ang nire-reject nila. Si Kristo ang nire-reject nila. Kailangan natin sabihin sa kanila, bakit? Kasi mahal natin sila. Ang layunin ng Diyos, maligtas ang sanlibutan. Amen po ba? Alam niyo po ba sa Nigeria ngayon, over 700 Christians killed in Nigeria for the first 220 days of 2025. Mababalita niyo po yun ngayon. Pumunta po kayo sa YouTube. Pumunta po kayo sa mga foreign channels. Maririnig niyo po, pinapatay po ang mga Kristiyano doon sa Nigeria ngayon. Doon marami pong churches doon, malalaking churches. Pero maraming mga Kristiyano doon pinapatay ngayon po. Sa China, lahat ay underground. Pero ang China ngayon nagsiset up ng CCTV na merong facial scanner. Lahat ng activity ng mga incheck doon, minomonitor nila. Bakit? They are trying to kill Christianity. At alam niyo po ba kung asan ngayong ang bansa ang may pinakamalaking populasyon ng Kristiyano? Nasa China po. Nakatago nga lang sila. Milyon-milyon po sila. Pero hindi sila tumatalikod sa pananampalataya nila. Di ba? Ganun sila hanggang kamatayan. Pero tayo minsan pag may problema lang tayo, nagtatampo pa tayo sa Lord eh. Di ba? Pero itong mga tao to, they are being persecuted. Pinakukulong ang pamilya, pinapapatay minsan yung mga tatay, yung mga asawa nila, mga anak nila kinukulong. Ito po ay hindi maganda. Pero ito yung sinasabi ni Kristo na mangyayari. Verse 12 ng 24, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. There will be lawlessness, ang gulo-gulo sa mga bansa. May mga bansa ngayon na wala ng gobyerno. Sa Somalia, lalong-lalo na sa mga African countries, na kung saan ang gulo-gulo. Tinalo ang gobyerno. And even sa panahon natin, may kita natin ang gobyerno natin, napaka-immoral, napaka-kurap, nakaw dito, nakaw doon, tayo pinababayaan lang natin. Darating ang panahon, magkakagulo po. At dahil maraming kaguluhan, maraming kasalanan, immoralidad, maraming mga Kristiyano ang manlalamig din. Kaya naman kapatid, sana huwag kang dumating sa panahon na ito. Kung saan ang daming mga bagay na hindi magaganda, mga kasalanan ginagawa ng tao, nagnanakaw rin naman yung sa gobyerno, magnakaw na rin ako. Hindi kapatid, manatili kang mabuti. Huwag ka sumang-ayon sa lawlessness. Amen po ba? Nangyayari yan sa lahat ng bansa. Grumagrabe yung kasamaan. Maraming mga anak talagang wala nang paggalang sa magulang. Mga magulang wala na ring pagmamahal sa mga anak. Kaya kailangan po tayo ay manatiling mabuti at manatili sa katwiran po ng Diyos. At ito yung isa sa pinakamaganda na senyales. The gospel of the kingdom. In Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Paano daw? Kapag ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos ay na-preach sa buong mundo, darating na ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, kung hindi pa siya dumadating ngayon, ibig sabihin hindi pa napipreach. Pero ngayon, alam niyo po noon, nung panahon nila Kristo, nung unang mga early Christians, they can only preach in the synagogue, inside the church. Ganun po nung unang panahon. Pero ngayon, iba na po. Nakakapag-preach na tayo sa social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Lahat pwede na nating abutin sa Messenger, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nakita mo, nag-post, ang dami niyang problema, abutin mo, kapatid. Ituon mo siya, ilapit mo siya kay Kristo. Amen po ba? At hindi lang yun. Hindi lang mga pastor ang nagpipreach. Mga bata, mga kabataan, mga estudyante, mga doktor, mga abogado, mga nanay. Di ba? Imbes na sila ay nagmamarites, talaga nagsishare na ng Word of God. Kaya ang tawag sa kanila ngayon ay the goods, sama,
Samarites. Di ba? The Good Samarites. Bakit? Word of God ang pinipreach namin, pastor. Hindi yung buhay ng ibang tao, pinapakialaman namin. Yung buhay ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa para umayos yung pamilya nila. Amen po ba? Kapatid, yung pamilya mo, mahalin mo. Huwag mong hayaang maiwan sila. Kaya lagi ko sinasabi sa mga anak ko, hindi habang buhay kami nandito, hindi namin alam kung hanggang kailan kami mabubuhay. Kaya lagi namin sinasabi sa mga anak namin, makinig kayo sa Diyos. Makinig kayo sa salita niya. Sabihin nyo sa mga classmate ninyo, sa mga kaibigan nyo, mahal ninyo, patungkol kay Lord. Kasi sinasabi namin, kung mahal nyo talaga sila, sabihin nyo, hindi mo ipagkakait yung pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? At sabi ng ating Panginoong Hesus, Luke 21 verse 28, when these things begin to take place, kapag nangyayari ang mga ito, mga senyales na ito, stand up, lift up your heads, because your redemption is drawing near. Huwag kang mabahala daw, kapatid. Kailangan maging matatag ka, maging masaya ka, magalak ka. Bakit? Kasi nalalapit, ito na yung pag-asa na hinihintay natin. Amen po ba? Sino dito gustong pumunta sa langit? Sinong gusto nauna? Ayun, ano ba? Parang ayaw Di ba? Excited, gusto. Lord, gusto ka namin makasama. Pero wag muna. Wala. Di ba? Ganun, kapatid. Kasi ito yung inano natin, ang daming problema dito sa mundo. Kaya minsan sinasabi ko, Lord, help us, O God, na maging matatag kami. We are able to endure. Amen? In Matthew 24, verse 29 to 31, soon after the trouble of those days, this will happen. The sun will become dark. The moon will not give light. The stars will fall from the sky. And everything in the sky will be changed. May kita nyo po. Talagang andun yung kadiliman nagbabago, and even yung ating natural, yung mga nangyayaring disaster, nag-iiba po. Nag-iiba po yung paligid natin. At kapag dumating yun, ibig sabihin na lalapit na po yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Revelation 19:14, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Darating po ang ating Panginoong Hesus. Lalabanan po ang kasamaan. Huwag naman sanang dumating na ikaw yung isa sa mga kalaban ni Jesus. Dapat ikaw yung kasama niya. Amen po ba? Siguraduhin po natin yung ating pananampalataya. At ito po yung isa ko pong bibigyan ng emphasis. Revelation chapter 3 verse 3. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Wala pong nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Inilarawan ang kanyang pagdating kagaya ng isang magnanakaw sa gabi. Diba magnanakaw, hindi mo alam? Wala namang magnanakaw na i-schedule. O yan, nanakawin ko yung bahay mo mamayang 10:00 Wala namang ganun, di ba? Ang magnanakaw, hindi yan magpapaalam sa'yo. Hindi mo alam na nanakawan ka na, hindi niya alam. Hindi mo alam na nawala na pala. Ibig sabihin, ganun ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin alam, busy tayo sa work, busy tayo sa anumang mga bagay. Maganda kung busy tayo na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Pero kung busy tayong gumagawa ng kasamaan, kawawa ka, kapatid. Sabi rin po sa Matthew chapter 24 verse 36, but that day and the hour no one knows. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man be. Kaya wala pong nakakalam. Kaya wag kayo maniniwala na pag nagsalita ako dito, ay bukas darating na si Jesus. Magandaan na kayo. Punta kayo dito. Magsuot tayo ng all white. At taas po natin lahat ng kamay natin. Ganun daw yung ginawa sa Davao nun High school ako nun, 4th year high school, naririnig ko po yun. Ayun, ang dami nilang nalinlang. Kayo po, pinag-iisip ko po kayo, pinagbabasa ko po kayo ng salita ng Diyos. Aralin po ninyo. Tinuturuan ko po kayo kasi ayaw ko kayong malinlang. At ayoko rin naman kayong maiwan
sa darating na panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mahalin natin ang pamilya natin. Mahalin natin ang ating mga anak. Mahalin natin yung mga taong nagmamatter sa puso ng Diyos po. Amen po ba? And as I end, be ready and avoid complacency. Sabi mo sa katabi mo, be ready. Huwag ka na magpatumpit-tumpit pa. Diba? Live a life of readiness characterized by holiness, love, and reject spiritual darkness, and to be watchful, anticipating the Lord's return with a prepared heart. Handa dapat lagi ang puso mo. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 11. Sabay-sabay nga po nating basahin 1, 2, 3. Kaya nga, huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet naman ang pag-asa nating sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Sabay-sabay. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbabalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. Dahil dito, patuloy niyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Amen? Patatagin natin, mahalin natin ang bawat isa. Nakikita mo may problema yung mga katabi mo, kaibigan mo, encourage. Just stop. Kaya mo yan. Ano mang problema, sapat lagi ang biyaya ng Diyos. Huwag na huwag tayo tatalikod sa pananampalataya natin. Hayaan natin na madatnan tayo ng ating Panginoong Yesus. Lord, handa ang pamilya ko, handa kami kailanman. Magpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo. Amen? Dahil mabuti ang Diyos, patuloy rin siyang nagbibiyaya at nagpapala sa bawat isa. Amen? Can we just all stand right now?